Sabi nito isa. Si Robin ba naging shota ni Mocha? Ano to? Chismisa na lang tayo. Ito ang totoo. Aminin ko na sa inyo ha. Ako ang shota ni Robin. Kala nyo ha? Kala nyo makakapulot kayo ng chismis ha? Sa senatorial preference survey, si ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo pasok din sa top 12 senatorial bets sina Tito Soto, Rodrigo Duterte, Bongo at Abby Binay. Naku po, Abby Binay! Are you even... Seryoso ba kayo si Abby Binay? Oh no! Ay nako. Pero ako, gusto ko to si Ben Tulfo ah. Gusto ko to. Ano to eh. Pag pinakinggan mo, eto, hindi, eto tanggalin natin yung family name ah. Hindi porket Tulfo siya, kaya gusto ko siya ha. Si Tulfo kasi pag pinakinggan mo, si Ben Tulfo pag pinakinggan mo, ang lalim ng isip. Hindi ko naman sinasabing hindi malalim ang isip ng dalawa niyang kapatid ha. Pero ibang-iba si Ben Tulfo eh. Ang layo. Parang ang hindi siya Tulfo. Sa pag-iisip ha, tsaka sa diskarte. Iba ho eh. Siguro, kasi alam ko kuya yan eh. Kuya yan si Ben eh. Ha? Kaya ang lalim ni, ni Ben Tulfo. Honest, patas siya. Pero nandun yung tapang. Ako, eto sorry to say pasensya na sa mga Tulfonatics dyan na nakikinig. Meron naman iba dyan, nagsasabi, no to Tulfo brothers. Bakit ganun? Porque Tulfo, magkakapareho na silang ugali. Ganun ba yun? Eh, kaya nga nagpatayan si Cain at saka si Abel eh. Kasi magkaiba sila ugali eh. Wag naman po ganun. Halimbawa, kami ni Coach Oli. Oh, sinabi nila, mga Cristobal, mga babaero yan. Excuse me ho, hindi ho lahat. Merong lalakero. Wag yung kagad, matik na kagad porket yung kapatid, di ganun. Kailangan yung kapatid na isa, ganun din. Hindi ganun yun. Ako'y isang buhay na patotoo. Na magkaiba kami ng kapatid ko pagdating mo sa... change topic. Baka mapahamak. Hindi, yun nga. Alam mo, ito doon sa mga Tulfonatics dyan, makinig kayo ha. Sa akin hindi ko naman ang nakikita ko kay Ben Tulfo, akin lang naman to. You may disagree, walang problema. Buhay niyo yan eh. Mag-vlog kayo sarili niyo. Si Ben Tulfo, ito yung refined Tulfo. Yun ang definition ko sa kanya. Mas malawak mag-isip, mas finesse, pero hindi nawala yung prinsipyo, hindi nawala yung tapang. Gets nyo? Nandun. Pero mas siya, mas sa tingin ko lang yun lang naman po ang aking opinion. Sa napapansin ko kasi ako personal, nanonood ako pati ho yung diskarte niya, yung pag tumutulong siya, nakikita ko eh. Pati yung mga komento niya, nakikita ko. Pwede siyang pang senador. Para sa akin po si Amy, may nagtanong dito, Amy? Magbabago isip ko dyan kay Amy kung ipapatawag niya yung mga bayarang vlogger. Yung umamin na bayarang vlogger na si Bakagago, pag ipinatawag niya sa Senado yun at paaminin, sino nagbayad sa'yo? Yan! Baka magbago isip ko. Bakit
Bakit si Isko Moreno? Sabi mo kanina may mga mayor na hindi naman dapat maging senador. Naku, diyan kayo nagkakamali. Bakit kanyo? Kasi tandaan niyo, si Isko Moreno, bago naging mayor, 3 taon lang siya naging mayor. Pero the rest of his life, vice mayor siya o di kaya councilor. Ang councilor kasi, yan ang parang congressman o yan ang parang senador sa lungsod. Yan ang trabaho nila. Kaya alam niyo yung mga ordinance. Yan o ay dinidiscuss sa councilor. Na mga councilor pala. At ang kanilang head o yung parang kanilang Senate President, walang iba kung hindi Vice Mayor. So, in other words, matagal na nagsilbing Vice Mayor si Isko. Ibig sabihin, kaya na maganda yung mga ordinance, kaya na ipapatupad yung batas doon, kasi magaling siya in handling this councilors ng Maynila. Kaya nga po pansinin ninyo, etong mga nakaraan, zero ang kalaban. Lahat nasa partido ni Yorme. Naandun ho lahat. Bakit? Magaling mag-handle si Yorme. May leadership si Yorme. Pagdating ho sa pagpapatupad ng paggawa o pagbalangkas ng ordinances sa kanilang lungsod. Yun o ang quote-unquote mini senators gumagawa ng batas doon sa lungsod. Kailangan maalam ka sa batas, maalam ka kung ano yung national issue, kung ano yung sa national, ano yung sa local. Ganun ang councilor Ganun din ang vice mayor, siya naman ang nag-handle ng councilor. Kaya pasok si Yorme pagdating sa senator. Actually ako, solve ako dyan. Number 1 sa akin yan. Aside from siyempre si Senator Bongo, no question about it. Ang mga Cayetano, sigurado yan. Si Pacquiao, pwede pa honestly ako pwede pa Kasi alam mo may puso naman talaga si Pacquiao. Ang wala lang ho siya siguro as of now. Ako, pag tumakbo si Pacquiao na presidente, no ako doon. Okay? Bakit? Ibang usapan yun Execute yun Pero pagdating sa Senate, pwede. Kasi may puso naman yung mama. Sa know-how, pwede naman niyang itanong yung mga abogado niya. Pero yung prinsipyo at saka ako gusto ko yun. Ito, gusto ko ng mga tatayo para sa Diyos sa Senate. Kasi sila ang magbabalangkas ng mga batas na tulad na papalag sa SOGI bill. Kaya ako gusto ang katulad ni Pacquiao sa Senate. Kasi isa yan sa ginawa niya Kahit hindi popular, ginanon niya ang SOGI bill. Kaya medyo doon nakita ko, meron ito kahit papaano. Maganda. May paninindigan ito. Kaya ako gusto yun. Pero presidente, wag. Sabi nito isa, Banat ba totoo ba yung aligasyon kay Yorme na binenta niya yung Divisoria? Wag niyong tanggalin. Tama naman Binenta ng Maynila ang Divisoria para makabili ng ospital at makabili ng mga eskwelahan, publikong eskwelahan. Nakita nyo na resulta ngayon? Ang gaganda ng eskwelahan, ang gaganda ng ospital sa Maynila. Ano mas mahalaga? Pasyalan o paaralan? Shopping mall o paggamutan? Kayo ang sumagot. Kung gusto ninyong mas magandang mamasyal. Mas maganda mag-shopping kaysa sa magpagamot. Di ba? Si Manny Pacquiao pwede siya sa executive position. Ewan ko lang. Isinagawa ang mga survey nitong March 6 hanggang March 10. Mga kapatid, si Abby Bina, yan mayor. Ano alam niyan? Eto alam niyo kung bakit hindi pwede yan si Abby Binay bilang senator? Anak ng tutsa. Yun ngang, alam niyo ba ibig sabihin ng senator? Nagagawa ng batas. Ibig sabihin, alam ang batas. Yung desisyon ng Supreme Court, ayaw niya ngang galangin Sinabi ng Supreme Court, executory.
na yung mga nasa lugar ninyo, sa Taguig na ayaw niyang galangin eh. Tapos gusto niyo maging senador. Sino ba namang gagong tanga-tangang? Diba, ayaw nga niya sumunod sa batas. Gusto niyong gumawa siya ng batas. Ano alam niyan sa batas? Tama, mali. Pag nanalo yung si Abby Binay, rambulan daw sila ni Hindi, baka pag nanalo yan si Abby Binay, gumawa siya ng sarili niyang batas. Parang si Kabutas. Gagawa yan ng sarili niya na hindi sinusunod. Kasi tandaan ninyo ha, eto ha, para sa kaalaman ninyo, ang batas natin merong skeleton. Alam nyo kung ano yung skeleton ng batas natin? Ang konstitusyon. Ang konstitusyon, hindi mo pwedeng baguhin. Pwede kang gumawa ng batas, mag-amend ng batas that would follow the Constitution. Yun ang yan ang sabi nga, yan ang pinakasandalan ng ating bansa, ang konstitusyon. Nandyan nakalagay yung, sandali, asan na yung kodigo ko? Ito. Nandyan yung nakalagay yung, ito yung kodigo ko. Ayan. No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or the press of the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievance. Yan. Article 3, Section 4, Bill of Rights. So, ibig sabihin, wala daw batas na pwedeng i-amend o di kaya gawin ng senador that would abridging the freedom of speech. Ibig sabihin po, importante yun malaman ng isang senador. Hindi porket trip mo lang, magpapasa ka ng batas. Dahil lang gusto mo lang. Kailangan yung batas na ipapasa mo, naaayon yan sa konstitusyon. Naintindihan natin? Ang problema ko kay Abby Binay, kasi tandaan ninyo, every Supreme Court decision, any court decision, particular Supreme Court, kasi yung nasa baba, ina-appeal pa yun eh. Any Supreme Court decision is a law. Tandaan nyo ho yun. Kahit itanong sa mga abogado, batas ho yan. So, ibig sabihin po, kung batas yan, dapat sundin. Anong ginagawa ni Abby Binay? Ipinaglalaban niya yung gusto niya. Tama, mali. Gets nyo? Sabi nitong isa, si Sara di pa hinog. Kung hindi pa hinog si Sara, wala nang hinog. Sino pang mas hihinog kay Sara Duterte? Sige nga, tanungin ko nga kayo. Sino pang mas hihinog kay Sara Duterte? Si Sara Duterte naging antagal na local executive niyan. Dinaanan din niya ng vice mayor. O ibig sabihin, nag-handle din o yan ng legal. At the same time, abogado yan. At the same time, she handles every accusation and bashing well. Very, very well. Kung hindi sinog si Sara Duterte, sino hinog? Ayan, Tulfonatics ka. Sabi niya, ang hinog si Tulfo. Ay, patay tayo dyan. Ang hinog daw si Tulfo. Hindi naman sa sinasabi kong hilaw si Tulfo, ha? Ang sinasabi ko, si Tulfo ba naging local executive? Si Tulfo ba naging congressman? Si Tulfo ba naging secretary? Tapos si Tulfo pa ang nahinog? Anong experience niya? Banat bay! Tulfonatics ka! Pero ito walang biro ho Magaling ho si Senator Rapi Tulfo bilang senador. But I think, ito honest opinion ko lang, he needs more time pagdating ho sa governance.
Importante po yun. Hinog sa YouTube. Tama naman. Actually, wala akong problema. Ako, honestly, wala akong problema. Ang dami natulungan yan. Huwag nyo din naman tanggalin kasi marami naman dyan nagagalit. Ito kasi minsan ng ugali ng Pilipino eh. Ang ugali ng Pilipino, magkamali lang ng isang beses, lahat na ng ginawa niyang kabutihan, kinalimutan na. Wag ganun. Minsan nagkakamali lang ang tao. Pero wag mo naman tanggalin yung lahat ng nagawa niyang kabutihan. Ang dami naman pong nagawang kabutihan ni Tulfo. Walang biro Ako, taga-subaybay ako ni Tulfo mula noon. Sa radyo pa lang po, araw-araw. Actually, mula nung nagsimula na ako, nakikinig na ako sa kanila, mga Tulfo. Marami naman po talaga silang natulungan. No question about it. Diba? Walang question dun. Wag naman natin tanggalin yun. Pero it doesn't mean, pwede ka na kaagad maging presidente. Hindi naman ganun ang usapan. Yun lang sa akin It's not a question, masamang tao ba siya? Bad ba siyang politiko? Hindi. It's a question of experience. Yun lang sa akin. And right for the job. Yun lang naman. Sabi nitong isa, takot ka lang sa Tulfo kaya hindi mo binabanatan. Ba't naman ako matatakot? Kakasabi ko nga hilaw-law siya Kasasabi ko lang nga hindi siya pa pwede Kasasabi ko nga lang ang dami niyang rough edges sa Senate Ano sinasabi mo dyan? Maganda siguro, kapatid, punta ka sa Uncle John's. Alam mo yung Uncle John's? Punta ka doon. Bili ka ng panlinis ng tenga. O kung gusto mo, sa Mercury Drug. Alam mo yung Mercury? Mercury Drug. So, drug store. Punta ka doon. Tapos sabi mo, ano ba ang panlinis ng tenga dito? Kasi nabibingi na ako Tatanga-tanga na ako O kaya mas maganda, bumili ka na rin ng pampatalino. Bumili ka ng Banat by Perfume. Baka maaaring tumalino ka dito. Para sa mga tanga to Diba? O sabi ni Diego Latigo, pasapak ka na lang kay Pacquiao. Baka maalog yung utak mo at medyo mabuksan yung tenga mo. Tuloy. Ano pa next? Ay, nako. Ito na naman ang issue na ito. The next performance will start momentarily.